Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Instrumentation and Control Engineering at ang topic natin ngayon ay flow sensors and detectors. So let us start. Ang mga flow sensor at detector ay mahalaga sa iba't ibang pang-industriya at commercial application kung saan ang pagsubaybay at pagkontrol sa daloy ng mga liquid o gas ay napakahalaga. So tinitiyak ng mga sensor na ito ang mahusay na operation, kaligtasan at reliability sa mga system tulad ng water treatment, chemical processing at HVAC system. Ang lecture na ito ay magbibigay ng komprehensibong pangkalahatang idea sa mga flow sensor at detector kasamang kanilang mga uri, prinsipyo, application at mga consideration para sa mga electronics engineers sa pagpili ng tamang flow sensors and detectors. Now, let us discuss the fundamentals of flow measurement. Ang pagsukat ng daloy ng liquid o gas ay ang pagtukoy sa bilis ng pagdaan ng mga ito sa isang point sa isang sistema. Ang mga pangunahing layunin ng pagsukat ng daloy ng liquid o gas ay upang matiyak ang tumpak na pagsukat ng bilis ng pagdaloy nito, magbigay ng pare-parehong data sa ilalim ng iba't ibang kondisyon at pagmonitor sa daloy upang maiwasan ang pagkasira at panganib na pwedeng idulot nito sa isang system. So maaaring ikategorya ang pagsukat ng daloy ng liquid o gas batay sa uri nito tulad ng volumetric flow rate kung saan nasusukat ang daloy ng isang fluid sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng fluid o bagay na dumadaan sa isang point kada oras ng isang sistema. Another is yung mass flow rate kung saan nasusukat naman ang daloy ng isang bagay sa pamamagitan sa pagsukat ng mass ng fluid o gas na dumadaan sa isang point kada oras ng isang sistema. Now, let us discuss the principles of flow measurement at ang una na dito ay mechanical principles. Ibig sabihin itong device na ito ay gumagana para magsukat ng daloy ng isang bagay gamit ang mga mechanical components. So, ang example nito ay yung variable area flow meters o mga rotameters. So, gumagamit ang mga device na ito ng mga taper tube at floater. Habang bumibilis ang pagdaloy ng isang liquid o gas, tumataas ang floater at tumataas ang agwat sa pagitan ng floater at ng tubol. So, nadidetermine ang bilis ng pagdaloy ng liquid o gas depende sa posisyon ng floater mula sa tubol. Ang advantages naman ng paggamit nito, simple ang disenyo, cost-effective at very wide ang range na kayang sukatin ng flow rates nito. Ang disadvantage naman niya, limitado lang ito sa mas mabababang pressure at temperatura at hindi gaanong tumpak ang readings nito kapag sobrang bagal o sobrang bilis ang pagdaloy ng isang liquid o gas. Okay? So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng rotameters, okay, ganito yung itsura niya. Okay, yung shape ng pinaka-tapered metering tube ay naka-conical lang shape niyan, tas may floater sa loob. So once na dinaluyan niya ng medium, kung liquid man siya o gas siya, yung floater na yun ay umaangat. Tapos nasusukat mo na yung pinaka-flow ng pinaka-medium na yun dyan, na dumaan dyan sa pinaka-system na yan. Okay, tapos ang unit ng mga usual ng measurement nito ay naka-liter, okay, per hour, o kaya cubic millimeter, okay, over hour. Ayan, yan yung mga usual na unit niyan kapag nagsukat ka ng pinaka flow rate kapag dinaluyan yung mismong rotameter na yan. Okay, so nasusukat siya once na nag-normalize yung pinaka-flow, yung floater na yan naging nasa equilibrium. So nakukuha mo ngayon yung pinaka-measurement kung ilan yung pinaka-flow rate niya, naka-indicate dun mismo dyan sa tapered metering tube na yan. Okay, so para maintindihan mo bakit naging conical ang shape niyan, kasi ang formula ng flow, okay, let us say letter F na lang yung flow, okay, ay equal dun sa area, okay, times ng velocity. Okay, so dito kung makikita mo, habang umaangat yung floater mo dyan sa conical shape na yan, lumalaki yung area. Okay, so ibig sabihin lumalaki din yung flow niya. Okay, kasi directly proportional ang area dun sa pinaka-flow. Tapos yung velocity ng medium mo pagpasok dyan. So kaya ang mga unit na ginagamit, liter per hour, o kaya
cubic millimeter per hour kasi ang unit nito ng area mo ay millimeter squared o square millimeter times nung pinaka velocity which is millimeter per hour. Kaya kapag minultiply mo yung dalawang data na yan, ang nakukuha mo, cubic millimeter per hour. So, yan yung nasa reading niya. So, ganun lang gumana kasi kaya nandito siya sa category nito kasi yung floater may isang mechanical component nitong device na ito. So, may mechanical component na gumagana para masukat mo yung pinaka flow rate ng isang medium mo na dadaloy dyan sa device na yan. So, ganun yung pinaka working principles lang niya. So, kapag walang dumadaloy yung floater na yan, bumabalik yan doon sa pinaka dulo ng pinaka cone na yan. Tapos, pag pinasukan, aangat ulit siya hanggang mag-steady siya para makuha mo yung pinaka-sukat ng pinaka-flow rate ng medium na yan. Okay? So, another type is the turbine flow meters. Okay? Ito ay mga flow meter na gumagamit ng turbina o rotor na inilalagay sa daluyan ng isang liquid o gas. Ang pagdaloy ng liquid o gas ang responsible sa pag-ikot ng turbine at ang bilis ng pag-ikot ng turbina ay proportional sa bilis ng pagdaloy ng liquid o gas. Ang advantages ng paggamit nito ay very accurate ang readings nito at angkop para sa malilinis na liquid tulad ng tubig at malawak ang range ng flow rates ang kayang sukatin nito. Ang disadvantage naman niya, maaaring maapektuhan ng performance ng turbina depende sa viscosity o lagkit ng isang liquid at pagbabago ng pressure or temperature ng isang liquid. So dito, para maintindihan may pinaka-working principles ng turbine flow meter. Okay? So may turbina sa loob niyan yung rotor turbine. Okay? So once na dinaluyan, okay, yung pinaka-tubo na yan, umiikot yung rotor turbine na yun, tapos lumalabas yung pinaka-flow rate niya dito sa reader na ito. Okay? So kung gusto mo ng mas malalim na paliwanag kung paano niya kinocompute, ganito siya. Dalawang component ang ginagamit ng mga turbine flow meter, isang mechanical component at saka electrical component. Tapos itong rotor turbine na ito, okay, yung mga blades niyan may mga magnet. So once na dumaloy yung pinaka medium mo, kung liquid man siya o gas siya, iikot yan. So yung mga magnet na yun tatamaan itong electrical component na ito. Okay, tapos makakakuha yan ng mga electrical pulses. Okay, tapos di ba pinag-aralan natin sa circuit analysis na ang mga pulses na yun, ang sukat nun lagi ay naka-hertz. Okay, ibig sabihin cycle per seconds ang unit niya. So, yung K-factor na sinasabi dito, okay, ang nagpo-provide niyan ay yung manufacturer kung ano yung pinagbilan mo ng pinaka-turbine flow meter na yon. So, para makompute mo lang kung ilan yung pinaka-flow rate na dadaloy dyan sa pinaka-device na yan. Pero usually, may reader na siya. Okay, pinapakita lang natin paano kinocompute nitong reader na ito yung pinaka-flow rate niya. So, once na dinaluyan ng medium yung pinaka-tubo na yan, iigot yung rotor turbine na yan at may magnet yun, okay, mag-create yun ng mga electrical pulses na sasaluhan nitong electrical component na to, tapos nasusukat na siya. Okay, so kunyari, let us say dito, pag-ikot niya, okay, ito yung mga electrical pulses na nasukat. Okay, sa isang segundo, merong 10 pulses na nakuha. So, ibig sabihin, you have 10 pulses per seconds. Okay, 10 pulse per seconds. Okay, yan. So, dahil ang unit ay GPM, ibig sabihin gallon per minute ang gusto niyang sukat para sa flow rate niya. So, you have to convert this one, itong 10 pulses per seconds na to. So, sa 60 seconds, okay, over 1 minute. O, yan. 1 minute. Okay. Pagpasensyahan niya na. So, magiging 60 times 100, 60 times 10, that will give you 600, okay, pulses per minute. Oh. Ngayon, yung binigay na K-factor ng manufacturer, i-divide mo siya dun. Okay, dun mo ngayon masusukat na ang pinaka-flow rate niya ay equal sa 200.
GPM. Okay, so magiging 200 gallon per minute ang pinaka-flow rate ng pinaka-medium na dumaloy dyan. So, ganun kinocompute nitong reader na ito yung pinaka-flow rate kapag gumamit ka ng turbine flow meter. Okay? Okay, so dito para mas lalong maintindihan, yung pinaka-rotor turbine drive mo is directly proportional ang speed nito dito sa flow rate. So habang bumibilis ang ikot itong turbina na ito, okay, malaki yung pinaka-flow rate na masusukat mo. So habang bumabagal naman siya, mas mababa din yung pinaka-data na makukuha mo sa flow rate niya. Okay, kasi pagdating sa mga pulses, habang bumibilis ang ikot nitong pinaka-rotor turbine mo na ito, okay, maraming pulses na nabubuo. So, pag mabagal siya, counting pulses naman na nakukuha niya. Nakadepende dito sa pulses na to, yung pinaka-computation ng pinaka-flow rate mo. So, hindi mo na kailangan problemahin yan kasi itong mismong measuring device na ito ay naka-attach na sa kanya. So, makikita mo na yung pinaka-data. So, pinakita lang sa inyo kung paano kinocompute nitong pinaka-measuring device na ito yung pinaka-flow rate niya kapag dinadaluyan niya ng medium, which is liquid o gas. Okay, so ito nagiging pangit lang ang performance nito kapag yung liquid na ginamit mo mataas ang viscosity, ibig sabihin masyadong malagkit. Okay, bumababa ang performance yan, hindi nagiging accurate na yung pinaka reading niya. So magandang gamitin itong mga ganitong flow meter sa mga low viscosity na mga fluid. Okay, at saka itong mismong rotor turbine drive na ito, gawa yan sa stainless steel kaya hindi siya kinakalawang. Okay? So, another principles of flow measurement ay ang electromagnetic principles. Ang example ng mga device na ito ay electromagnetic flow meters o magmeters. Ito ay mga flow meter kung saan ina-apply ang principles ng Faraday's law of electromagnetic induction. Ang magnet ay nilalagay sa daluyan ng liquid o gas kung saan dito nagmumula ang magnetic field. So, nasusukat ang bilis ng pagdaloy ng isang liquid o gas sa system nito sa pamamagitan ng pagsukat ng mga generated voltage sa mga electrodes nito na tumama o nag-disrupt sa magnetic field ng magnet dahil sa pagdaloy ng mga conductive liquids. Ang advantages ng paggamit nito ay very suitable ito sa mga corrosive, marumi at hazardous na mga liquid kasi walang moving mechanical parts na kailangan nito upang magsukat ng flow rates. Ang disadvantage lang nito, kailangan conductive ang fluid na dumadaloy dahil dun nakasalalay ang pagsukat ng voltage at medyo mahal ang mga ganitong klaseng flow meter. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng electromagnetic flow meters o magmeters, ganito siya. So sa loob ng pinaka-device niyan, okay, may magnet yan. Okay, sa ibabaw tsaka sa ilalim nandito. Okay, yan, tsaka dyan. Tapos may electrode siya. Okay, dyan. Okay. Yung mga magnet na yan, yan yung nagpo-produce ng magnetic field. Okay. So may magnetic field yan. Tapos yung electrode mo naman, yan naman yung nangongolekta ng pinaka-generated voltage. Okay. So, once na dinaluyan niya ng conductive na fluid, okay, so, sabi natin, ang mga conductive fluid ay may mga charged ion, which is negative and positive ions. Okay. So, nadi-disrupt yung mga magnetic field na yan. At sabi din natin sa physics na when you disrupt a magnetic field o you cut a magnetic field, you create electricity. Kaya may nasusukat kang generated voltage dito sa electrode na ito. Kasi kapag dumalo yung conductive fluid na yan, okay, nadi-disrupt mo yung magnetic field na yun, kaya nasusukat mo yung pinaka-generated voltage. Now, yung pinaka-generated voltage na yun is directly proportional dun sa flow ng pinaka-conductive fluid na yun o ng medium na yun. Kaya nasusukat mo yung pinaka-flow ng pinaka-medium mo. Okay? So, dito, ang ginagamit ng computation para masukat mo yung generated voltage ay yung kay Faraday's law na natutunan nyo sa physics. Okay? So, hindi mo naman kailangan problemahin kasi yung pinaka-device na yan, meron na siyang measuring device doon na once na dinaluyan yung mismong device na yan, nasusukat niya na kagad yung pinaka-flow rate ng
medium na dumaloy doon. Okay? So pinakita lang natin kung paano gumagana itong mismong magmeter na to at paano nagsusukat siya. Okay? So yun yung pinaka-working principle niya. Okay? So, yung pinaka-formula ni Faraday's Law na pinag-aralan nyo sa physics, yun yung E, kung matatandaan mo. Okay, yan yung generated voltage ay equal dun sa delta flux, okay, over time. Okay. So, dahil may magnetic field tayong pinag-uusapan dito, ang delta flux ay equal sa beta, which is the magnetic field times ng area. O, yan. So, pag nakuha mo yung pinaka-generated voltage na yan, directly proportional yan doon sa pinaka-flow rate niya. So, that's how mag-compute itong pinaka-magmeter na ito, nung pinaka-flow rate nung medium na dadaloy sa kanya. Okay? So, another principles ng flow measurement ay ang ultrasonic principles. So, ang example nito ay ultrasonic flow meters. Ito ay mga flow meter kung saan gumagamit ng mga ultrasonic wave upang sukatin ang bilis ng pagdaloy ng liquid o gas. Meron itong dalawang klase. Ang una na dito ay ang transit time ultrasonic meters. Ito ay mga flow meter kung saan sinusukat ang transit time difference ng ultrasonic pulses na sumasabay sa daloy at nagre-resist sa daloy ng liquid o gas. Another is the Doppler ultrasonic meters. Ito ay mga flow meter kung saan sinusukat ang frequency shift ng ultrasonic waves na kumakalat dahil sa mga particle o bula galing sa fluid. Ang advantages ng paggamit nito ay non-intrusive o ibig sabihin di ito nakakasagabal sa daloy ng isang liquid o gas. Ito ay angkop para sa iba't ibang klase ng liquid at magandang gamitin sa mga malalaking tubo. Ang disadvantage naman niya, maaaring maapektuhan ng performance ito dahil sa flow profile o behavior ng pagdaloy ng liquid o gas, pagbabago ng temperatura at pagkakaroon ng mga bula o particles sa isang liquid o gas. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng mga ultrasonic flow meters, okay? So meron dalawang component yan, okay? Merong receiver tsaka transmitter. Pwede magpalit sila. Pwedeng receiver-transmitter to, pwedeng receiver-transmitter din to. Okay? Kasi kinukuha mo yung time of flight nung pinaka-ultrasonic waves na binabato nung pinaka-transmitter mo. Okay? So, ganito yung pag-measure niyan. Okay? Pero wala naman kayong problema na kasi usually meron na yung measuring device tapos nakukuha mo na kagad yung pinaka-sukat niya. So, ipapaliwanag lang natin kung paano niya kinocompute yung pinaka-sukat na yun. Okay, so let us say ito, okay, ito yung mismong transmitter mo, tapos ito yung receiver niya. So once na nagbato yan ng ultrasonic wave, okay, dahil sumasabay yan doon sa pinakadaloy nung pinaka-flow nung pinaka-medium mo, okay, mas mabilis ang time na makukuha mo. Okay, kasi makakapag-travel yung ultrasonic wave na yun na mas mabilis kasi sumasabay siya dun sa pinaka-flow ng pinaka-medium. Okay, so magbabato ulit ito ng ultrasonic wave ulit, itong mismong receiver mo na to na pwedeng maging transmitter, ibabalik niya naman ulit yung ultrasonic wave na yun dito sa pinaka-receiver naman niya. Kasi itong mga sensor na yan ay pwedeng receiver-transmitter siya. So once na binato naman niya ulit yung pinaka-ultrasonic wave na yung pabalik sa kanya, mas mahaba yung magiging time of flight niya kasi resistive na yung pinaka-ultrasonic wave mo dun sa flow ng pinaka-medium. So mas haba yung oras na lalakbayin niya para ma-receive nitong pinaka-sensor na ito. So yung oras, okay, ng time of flight nung sumasama doon sa direksyon nung pinaka flow mo at saka minus nung pinaka time naman nung oras na resistive dun sa flow mo, okay, yung time difference nun, okay, yun yung ginagamit na data para makompute mo yung pinaka flow rate niya. Okay, kasi ang formula nga ng flow rate, di ba sabi natin ay area, okay, times ng velocity. Okay,
So, yung area mo dyan, yan yung cross-sectional area ng tubo. Okay? Tapos, yung velocity niya, okay, yung time difference na yun yung ginagamit mo dito sa formula ng velocity na to. Kaya mo nakukuha yung pinaka-flow rate niya. So, ganun mag-compute itong device na ito. Okay? So, ganun gumana itong pinaka-ultrasonic flow meters na ito. Okay? Also, dito, para mas lalong maintindihan, yung pinaka-time difference niya is directly proportional dun sa flow rate niya. So, ibig sabihin, kapag malaki yung pinaka-time difference na nasukat, okay, mas mabilis yung daloy ng fluid mo dyan sa tubo na yan. Kapag maliit naman yung pinaka-time difference niya, ibig sabihin mabagal yung daloy ng fluid na yan sa tubo na yun. Okay? Kasi diba sabi natin, yung pinaka-time of flight pabalik nung pinaka-ultrasonic wave na yun, kapag mabagal ma-receive nitong sensor na ito, ibig sabihin masyadong mabilis yung daloy ng pinaka-fluid na yun, kaya hindi basta-basta nare-receive nitong pinaka-sensor na to. So, ganun ang pinaka-working principle nitong ultrasonic flow meters. Okay? So, another principles ng flow measurement ay ang thermal principles. Ang example naman nito ay thermal mass flow meter. So, ito ay mga flow meter kung saan sinusukat ang thermal conductivity ng fluid o gas at gumagamit ng heat dissipation upang matukoy ang bilis ng pagdaloy ng isang liquid o gas. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa mga gas. Ang advantages ng paggamit nito ay very accurate ang readings nito kahit napakabagal ng pagdaloy ng isang gas at angkop para sa iba't ibang klase ng mga gas. Ang disadvantage naman niya, hindi ito gaanong epektibo para sa mga liquids at maaring maapektuhan ng performance nito dahil sa mga pagbabago sa composition at temperatura ng isang gas. So, dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng thermal mass flow meters, ganito siya. Okay, sa loob niyan, merong dalawang probe. Okay, yan. Isa dito, at saka isa dyan. Yan. Yung isang probe, okay, temperature sensor yun. Tapos, yung isang probe naman ay flow sensor. Yung temperature sensor, yan yung sumusukat ng pinaka-temperatura ng medium na dumadaloy dyan sa tubo. It may either be liquid o gas siya. Okay, tapos ito namang flow sensor mo na yan, nakakabit yan sa isang electrical device, tapos pinapadaluyan ng kuryente yan para uminit siya. Okay, tapos yung pinaka-temperature difference ng dalawang probe na yan, mini-maintain yun, let us say 30. Okay, so kapag wala pang dumadaloy, ang pinaka-maintaining temperature niya ay 30 degrees Celsius kunyari. Okay, so once na dinaluyan yan, okay, ng medium, kung liquid man siya o gas siya, okay. So, itong mismong flow sensor na ito, dahil pinapainitan yan, okay, magkakaroon ng cooling effect. So, ang gagawin ng pinaka-electrical device na ito, okay, papainitan siya, okay, padadaluyan siya ng kuryente para ma-maintain mo yung pinaka-temperature difference na yun. Ngayon, yung amount of energy na ginamit mo is directly proportional doon sa pinaka-flow rate niya. So, ganun magsukat itong measuring device na ito kung paano niya nasusukat yung pinaka-flow rate ng medium na dumadaloy dyan sa tubo na yan. Okay? So, ibig sabihin, para maintindihan mo kung paano tumataas at bumababa ang flow rate, kasi dito yung nakadepende dun sa energy na binibigay ng electrical device dito para uminit itong mismong flow sensor na ito. Kasi once na bumibilis yung pinakadaloy nung pinaka medium mo dyan sa tubo na yan, nagkakaroon ng cooling effect itong mismong flow sensor na ito. Okay? So, kaya, ang gagawin ng pinaka-electrical device mo na ito, padadaluyin niya ng kuryente yan para uminit yan, para ma-maintain niya yung pinaka-temperature difference na yun. So, yung amount of energy na nagamit ay directly proportional doon sa pinaka-flow rate niya. Okay? And the last principles ng flow measurement ay ang vortex shedding principles. Ang examples naman nito ay vortex flow meters. Ito ay mga flow meter kung saan sinusukat ang frequency ng mga vortex na nabubuo kapag nagbubuhos ng isang black body na inilalagay sa daluyan ng liquid. Ang frequency ng vortex shedding ay proportional sa bilis ng pagdaloy ng liquid.
Ang advantages ng paggamit nito ay malawak ang flow rate range na kayang sukatin nito at angkop sa iba't ibang klase ng liquids at very suitable sa mga high pressure application. Ang disadvantage naman niya, maaaring maapektuhan ang performance nito dahil sa flow profile o behavior ng pagdaloy ng liquid o gas at kung masyadong malapot o malagkit ang isang liquid. Okay? So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng vortex flow meters, ganito siya. May black body dyan sa pinakagitna nitong pinaka-measuring device na yan dyan. Okay. So, yung black body na yan, yan yung responsible para magkaroon ng vortex dun sa downstream niya. Okay. So, once na dinaluyan niya ng medium, okay, kung liquid man siya o gas siya, so pagdaan niya dyan sa pinaka-black body yan, nagkakaroon ng mga vortices dito. Parang umiikot yung mga fluid o yung gas na yon. Okay? So kung gaano kadami yung pinaka-vortices na nabubuo paglagpas dyan sa black body na yan is directly proportional dun sa pinaka-flow ng pinaka-medium mo. Okay? Kaya nasusukat niya yung pinaka-flow rate. Tapos yan sa ibabaw niya may mechanical device yun. Okay? Yun naman yung sa pressure. Okay? So ibig sabihin, kapag malaki ang pressure nung medium mo na dumadaloy dyan, maraming vortices siya na nabubuo. So, ibig sabihin, yung dami ng frequency ng vortices na nabubuo na yun, ibig sabihin, mas mabilis yung pinaka-flow rate ng pinaka-medium mo dyan sa pinaka-tubo na yan. So, kapag kaunti yung frequency ng vortices na nabubuo dun, ibig sabihin, mabagal yung daloy ng pinaka-medium mo. So, ganun magsukat ng flow rate itong mga vortex flow meters na ito. Okay? Now, let us discuss the application of flow sensors and detectors. Ang mga sensor at detector ng daloy ay ginagamit sa iba't ibang industriya para sa iba't ibang layunin tulad sa mga water and wastewater management, chemical processing, oil and gas, HVAC system, and food and beverage. So, ginagamit ang mga ito sa pag-monitor at pag-control sa daloy ng tubig sa mga treatment plant, systems, and wastewater facilities. So, ginagamit din ang mga ito sa pagsukat ng bilis ng pagdaloy ng mga reactants upang matiyak ang wastong mga chemical reaction na pwedeng magdulot ng kapahamakan. So, ginagamit din ang mga ito sa pag-manage ng pagdaloy ng liquid o gas sa mga pipeline, refinery at mga storage tank. Ginagamit din ang mga ito sa pagkontrol ng airflow sa heating, ventilation at air conditioning system upang maging efficient ang performance nito. And lastly, ginagamit din ang mga ito upang matiyak ang tumpak na bilis ng pagdaloy ng mga liquid at gas sa mga production processes upang mapanatili ang kalidad ng isang produkto. Now, let us discuss the selection criteria for flow sensors. So, ano ba yung mga criteria na kailangan mong i-consider sa pagpili ng mga flow sensors? So, kapag pumipili ng flow sensors para sa isang particular na application, isinasaalang-alang ang mga sumusunod na factors tulad ng fluid type, flow range, pressure and temperature, accuracy and resolution, and installation requirements. So, dapat tiyakin ang pagiging tugma, angkop at compatible ang flow sensor na gagamitin sa uri o klase ng liquid o gas at mga katangian nito tulad ng conductivity, lagkit o viscosity at corrosiveness. Dapat pumili ng flow sensor na akma ang range nito sa inaasahang masukat na bilis ng pagdaloy upang ma-maintain ng tama at accurate na readings. Dapat ma-verify na ang sensor na gagamitin ay gagana sa range ng pressure at temperature ng isang application. At dapat din ma-assess ang kinakailangang accuracy at resolution base sa requirement ng isang application. And lastly, dapat i-consider ang espasyong magagamit para sa pag-install ng mga flow sensor na ito sa mga existing infrastructure upang ma-maintain ang performance at capabilities nito. Okay? Now, let us discuss the challenges and trends ng flow sensor and detector. Let us discuss the challenges tulad ng maintenance, fluid properties, and installation condition.
Ang mga flow sensor ay nangangailangan ng regular na maintenance at calibration upang matiyak ang tumpak na pagsusukat nito. Also, ang iba't ibang klase ng katangian ng liquid ay maaaring makaapekto sa performance, efficiency at accuracy ng mga flow sensor. And lastly, nangangailangan nito ng wastong pag-install tulad ng pag-consider sa laki ng tubo, yung flow profile o behavior ng pagdaloy ng liquid o fluid at alignment upang ma-maintain ang tamang pagsukat nito. Now, let us discuss the trends ng flow sensors and detectors tulad ng pag-incorporate ng smart sensors, pag-enhance ng accuracy nito at saka miniaturization. So, ang trend sa flow sensor and detector ay pag-incorporate ng mga digital technologies at mga kakayahan ng IoT para sa remote monitoring, diagnostic at pagsusuri ng data. Also, ang pag-unlad sa technology ng flow sensor ay nagbibigay daan upang mapabuti ang accuracy at performance nito kahit sa mga challenging condition. And lastly, ang pagbuo ng mas maliit, mas compact na mga flow sensor para magamit sa mga limitadong spaces at portable applications. Ang mga flow sensor at detector ay mahalagang tool o devices sa instrumentation at control system na nagbibigay ng critical na data para sa pamamahala at pag-optimize ng fluid flow sa iba't ibang application. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo, uri, application at pamantayan sa pagpili ng mga flow sensor ay nagbibigay daan sa mga electronics engineer na magdisenyo at magpatupad ng mga epektibong solution para sa magkakaibang pangangailangan. Habang umuunlad ng teknolohiya, patuloy na hinuhubog ng mga bagong trends at innovation ng larangan na ito na nag-aalok na pinahusay na performance at capabilities nito. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!